Hi mga kaibigan, eto na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 20 January 2026, it's 1:15 in the afternoon. Ang maiksing talakayan natin ngayong hapon ay bigyan na lang natin ng pamagat na Game of Thrones kasi ito ngayon yung na napapanood natin sa ating telebisyon. Pero bago tayo magpatuloy sa ating maiksing talakayan ngayong hapon na ito, gusto ko lang ipaabot sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood na meron na po tayong bagong YouTube channel, Captor TV, Captor with a K. So unti-unti na tayong lilipat dyan sa YouTube channel natin, yung Captor TV, upang sa ganun ay unti-unti na rin nating maiwanan itong Facebook account ko na ito. Ang ipopost na lang natin siguro sa Facebook ay yung mga trailers at yung mga captions, and then panoorin na lang po natin dun sa Captor TV dyan sa YouTube. Kahapon, napanood natin yung ikawalong pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee dyan sa ating Senado. At alam nyo, bago 3 or 4 na araw bago dumating, sumapit yung pagdinig na yan, we made 2 fearless forecast. Nagbigay tayo ng 2 prediction dyan. Una, tinalakay natin or binanggit ko sa inyo na sang-ayon sa aking nararamdaman at sang-ayon sa aking mga naririnig, mga impormasyon na dumadating sa akin, we made a fearless forecast that Sergeant Orly Gutesa will no longer appear dyan sa investigasyon sa Senado. At true enough, hindi nga siya sumipot. Pangalawa, sinabi rin natin noon na dahil hindi nasisipot dyan si Orly Gutesa, kailangan pa rin nila ng mga testigo, witnesses, upang sa ganun ay ipilit nilang ikonekta yung operasyon ni Saldico dito kay former House Speaker Martin Romualdez, upang sa ganun pag naikonekta na yan kay Martin Romualdez, maididiin si Martin Romualdez, madali na nilang ikabit yan kay Bongbong Marcos Jr. Anyway, that's water under the bridge now, kung ano man yung nangyari dyan sa hearing kahapon. Pero ang lumalabas dito, talagang mahihirapan itong kampo ni BP Sara na ipin down itong si Martin Romualdez, meaning to say, pag nahihirapan sila na idikit yung issue ng flood control dito kay Martin Romualdez, mahihirapan, lalo silang mahihirapan idikit, ikonekta kay PBBM itong mga nangyayari na may kinalaman dyan sa flood control iskandal. At pangalawa, maaring hindi na nga maiwasan ng kampo ni BP Sara na talagang darating na yung kanyang impeachment sa pangalawang pagkakataon. And by the way, alam nyo na i-file yung impeachment case versus BBM kahapon, pero hindi natin pag-uusapan yan, hindi muna for the meantime, kasi nga mismong yung Malacanang nga parang wala lang. So they feel very confident, they feel very relaxed. So wag natin silang paunahan. Wala tayong makitang panic mode na tinatawag natin. Normal lang sa Malacanang, walang special movement din sa DND, particularly the Armed Forces of the Philippines, walang special movement and activities dyan sa DILG, particularly the Philippine National Police. So let's leave it that way, and better yet, wag na muna nating pag-usapan yan. Pupunta tayo dito sa napipintong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ilang araw na lang yung hinihintay at maaring maikasa yung pangalawang impeachment case. Ayaw ni BP Sara na mangyari ito. Sa totoo lang, ayaw ng kampo ni BP Sara na mangyari itong impeachment case. Bakit?
Kasi pag dumating yung articles of impeachment diyan sa Senate na ipinangako naman ni Vice President I mean the Senate President in the person of Senator Tito Soto na they will act on it accordingly. Forthwith. Yeah, yun nga yung ginamit ni Tito Soto na salita. So most likely if the Congress will transmit that articles of impeachment diyan sa Senate talagang mangyayari na at talagang uusad na yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte na gusto naman talagang pinipilit naman talagang pinipigilan ng kampo ni BP Sara yan for whatever work it may take. At all costs, talagang hindi nila papayagan na mangyari yan because of the following. Pag nangyari kasi ang impeachment trial na yan, mauungkat yung connection ni BP Sara sa POGO, yung Philippine Online Gaming Operation. Alam naman natin na yung POGO na yan ay sa totoong mga nangyari, hindi lang naman yung sugal talaga yung POGO na yan, nakapaloob pa rin dyan yung usapin ng drugs, nakapaloob pa rin dyan yung mga usaping human trafficking at iba pang mga krimen at allegedly ang mga nagpapatakbo dito, ilan sa mga nagpapatakbo dito sa POGO ay mga Chinese individuals at Chinese personalities na may mga criminal records, hindi lang dito sa Pilipinas, may mga global, regional, international criminal records sa mga ito. Those are the allegations. Pangalawa, hindi rin maiiwasan na mauungkat talaga itong drug issue na kung saan idinidikit, ikonekonekta, hindi lang si Vice President Sara, kundi yung kanyang mga kapatid, ang kanyang mister, si Attorney Mans Carpio, at ang kanyang ama na si dating President Digong. If you remember it right, hindi lang ito tungkol dun sa sworn affidavit ni Ramil Madriaga na iniugnay niya itong si Sara Duterte dyan sa drug issue na di umano na kinabang siya sa drug money dahil sa drugs napundohan yung candidacy ni BP Sara nung tumakbong Vice President na hanggang ngayon, hanggang nung pumutok yung usapan na yan ay tumatanggap pa rin siya ng pera galing sa drugs. Okay. Hindi lang yan sa affidavit ni Ramil Madriaga, kundi nabanggit na rin ito noon. Bago pa magkaroon ng investigasyon dyan sa Quadcom, dyan sa Senate, in the past, narinig na natin yung mga usap-usapan na natunugan ni na Colonel Asierto, ni na Colonel Pajardo, ni na Captain Perotes, nila Intelligence Officer Jimmy Guban, na merong shipment of shabu worth of something like 6.7 billion pesos na dumating, shabu na dumating dito sa Pilipinas, dyan sa Bureau of Customs, ikinarga sa magnetic lifter. Itong mga operatives natin, inireport nila ito kay Digong. Pero what happened? Ang nangyari, nabaliktad yung sitwasyon, naging wanted itong si Colonel Asierto, ikinulong itong si Jimmy Guban, namatay si Colonel Pajardo, namatay si Captain Perotes, and so forth and so on. Siyempre ayaw ni BP Sara na maungkat ang mga ito. At siyempre, pag natuloy na yung impeachment case na yan, uungkatin pa rin yung kanyang Intel Fund, yung confidential fund niya, uungkatin pa rin dyan yung mga ghost purchases niya, yung mga ghost procurements niya, overpriced na laptop, overpriced na computers, overpriced na office supplies, mauungkat pa din dyan yung mga ghost employees niya, mga ghost students niya. Mauungkat din dito yung kanyang SALN. Anyway, yung SALN parang dinadownplay lang ng company na BP Sara, including BP Sara herself na SALN lang yan, SALN lang yan, SALN lang yan. Need I remind this country? Need I remind the Filipino people? Need I remind your camp BP Sara, including you, na because of the SALN na minamaliit ninyo, na-impeach ang isang Chief Justice dito in the person of CJ
Renato Corona. That's anywhere between 2010 and 2016. Nawala sa pwesto itong si Chief Justice Renato Corona because of SALN. So huwag niyong maliitin ito dahil sa kampo ni VP Sara. This is not a laughing matter. It's a serious document. Mahalaga ito. And of course, ito yung pinakaayaw siguro ni VP Sara na maungkat. Yung secret joint bank accounts nilang mag-ama. Kung hindi pa na ipapaliwanag o hindi pa naririnig ng ating mga tagapakinig, ng ating mga tagapanood, allegedly, there exist several joint bank accounts na pag-aari ni VP Sara at ng kanyang amang si Digong. At itong mga bank accounts na ito, ito yung mga cuts accounts. Dito pumapasok yung milyon-milyon na halaga ng pera allegedly remitted by a drug lord, by a Chinese drug lord, to the tune of millions. Milyones ito And as reported, based on allegation, yung milyon-milyon na pera na pumapasok sa mga bank accounts na ito ay remitted at least twice or thrice a year in the longest time. So napakahabang panahon na daw. At kung mauungkat nga ito, ay very damaging ito dyan sa kampo ni VP Sara. Very damaging ito sa kanyang presidential bid comes sa 2028 presidential election. So ito at iba pang maraming bagay, ito yung mga dahilan kung bakit hanggat maari pipigilan ni na VP Sara yung pag-usad or yung pag-transmit ng articles of impeachment papunta dyan sa Senate. And how are they going to do this? Paano nila gagawin ito? Kung titingnan ninyo, maingay ngayon yung mga trolls, maingay yung mga DDS vloggers, but that's the noise. Hindi lang maingay, mas nag-iingay sila ngayon kumpara noon. Pero sabi nga natin, na pag-usapan na natin dati, na you cannot the noise that they are creating cannot be automatically translated into a big crowd. Yung ingay nila cannot be automatically translated into a volume, into a quantity. Sabi nga nila, maingay pero kakaunti. Pero on the other hand, yung observation naman ng mga ibang kababayan natin, tahimik na tahimik itong kampo ni BBM, pero parang halatang napakarami nila, intact yung forces nila. Anyway, nasa inyong mga kababayan na yan kung ang paniniwala nyo ay or yung observation ninyo ay maingay lang itong kampo ni VP Sara pero kukunti sila at itong kampo ni BBM ay tahimik pero marami sila. Nawawala na rin yung mga panggagalingan ng mass support, ng mass strength, mass force ni VP Sara. Unang-una, napapansin nyo yung biglang pagkalas sa kanya ng Iglesia ni Cristo. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Pero dumistansya ang Iglesia ni Cristo dyan. Pangalawa, yung ibang religious groups, particularly yung Roman Catholic. Kung maalala nyo, nung Black Nazarene, yung isa sa kilalang pari natin ay kung pakikinggan natin yung homily niya, yung sermon niya nun, parang may patama dito sa mga politician natin na may kinalaman dito sa flood control scandal. And third, sa hiwalay na talakayan kung bakit pahina yung connection ni VP Sara dito sa Armed Forces of the Philippines, particularly yung mga retired generals. Ganyan din na pahina siya ng pahina. Of course, nanggaling si Bato de la Rosa dyan sa PNP, pero humihina, kumakunti yung supporters at mga naniniwala dyan kay VP Sara dyan sa ating Philippine National Police. Ganyan din sa ating mga kabataan, sa halip na magamit nila itong si Kiko Barsaga at itong si Leandro Releviste upang mahikayat nila yung sektor ng kabataan na sumuporta dito sa kampo ni VP Sara, ay ang nangyari yata bumaliktad. It's a twist of fate dahil doon sa mga kinakasangkutan ngayon na kontrobersya ni
Congressman Leviste ay sa halip na madagdagan yung kampo nila parang nababawasan. Ganon din sa mga kontrobersya na hinaharap nitong si Kiko Barsaga, sa halip na makapaghikayat siya itong mga kabataan natin na upang dumami pa yung grupo ni BP Sara, ay ang nangyayari parang nababawasan sila. And itong mga sitwasyon na ito, kung humihina yung isang kampo, kailangan nila, yes, pupunta sila sa isang desperate situation. Under a desperate situation, you need desperate measures. At ano kaya yung mga posible nilang gagawin? Ito na naman, napag-usapan natin nung nakaraan, ito na naman yung sana hindi tayo bumalik doon sa 70 models, 1970 models, yung mga pangyayari noon. Ayaw ko nang magbigay ng prediksyon kasi baka mangyari. Pero tandaan nyo ito. Tandaan natin ito. Ito ay mga posibilidad. Pwedeng mangyari ito. Pero sana, ako na mismo sana hindi mangyari ito. Orly Gotesa. Sila ang nagpresenta sa'yo right from the very start. The day one, the first day you appeared dyan sa Senate investigation, you are an asset to them. But the result of your testimony, yung resulta ng inyong pahayag, it went the other way. Sa halip na asset ka na nila ngayon, liability ka na ngayon. Kasi sa halip na maidiin si Martin Romualdez, lumabas na imbento lang, gawa lang ito ni Marcoleta at ni Defensor. So nag-boomerang yung kampo ni BP Sara ang tinamaan, ikaw ngayon ay isang liability na nila. And kung nasaan ka man, Orly, mag-isip-isip ka. Kasi pinapalabas ng kampo ni BP Sara na dati itinatago ka ng Marines, nandyan ka lang sa kampo, na dati ayaw mo lang muna humarap sa Senado dahil may inaasikaso ka. And then later on, sila na ang nagpapakalat ng issue, ng intriga na ikaw ay nakidnap. Delikado ito, Orly. Delikado ito. Kasi liability ka na nila. At kailangan nila ng isang martir. Wag naman sana at ikaw yung gawin nilang martir. Isakripisyo ka nitong mga taong gumagamit sa'yo upang sa ganun makakuha sila ng simpansya. Kung ikaw ay nandyan sa custody nila, hindi ko sinasabing gagawan ka nilang na masama. Pero Bok Sarge, ikaw ay dating Marines, ikaw ay dating PSG, ikaw ay intelligence officer, ikaw ay expert sa VIP protection, mag-isip-isip ka. When you're under duress, kung sa tingin mo ay delikado ang inyong kaligtasan, umalis ka dyan sa kanila. Tularan mo yan si Yusek Bernardo. Nagpakanong yan sa Romana Katolika. At pwede ka ring isang option mo dyan. When you're in danger, when somebody is threatening you, do not go into hiding. Instead, go to open. Pinakamagandang puntahan mo sa media. Sa media. Diyan ka pinakaligtas. Pangalawa, Bongo. Alam ng maraming Pilipino na nasa kampo ka ni Digong. Kasama mo dyan si Sara. Pero alam pa rin ng maraming Pilipino na meron kayong hidwaan ni Sara. Bongo, ingat-ingat ka. Baka ikaw yung gawing martir, baka ikaw yung gawing sacrificial lamb upang sa ganun, yung kampo ninyo ngayon makakuha ng maraming simpatiya, baka ikaw yung isakripisyo. Bongo, alam mo ang laro ng kampo nyo. Ito ay hindi ko sinasabing mangyayari, pero there's a very big possibility baka mangyari nga ito. Ingat-ingat, Senator Bongo, mag-isip-isip. And of course, ito, sana hindi mangyari yung poetic justice. Senator Bato, nagtatago ka ngayon. Why? Kasi iniisip mo, meron kang warrant. Of course, hindi ko pa naman nakita. At sa tingin ko, wala pa naman yung official warrant mo. But, what if lumabas nga talaga yung warrant of arrest mo? Sir, maalala mo, yung sinasabi mo, let's neutralize the enemy. Sana naman, pag lumabas yung warrant of arrest mo, ang instruction ng PNP dyan is, pag lumaban, patayin nyo. Sir, wag naman sana. At baka sabihin namin, ang bilis ng karma. Pero Senator Bato, merong perfect excuse, perfect alibi to pin you down para ikaw yung maging martir, para sa ganun makakuha yung kampo ninyo ng malaking simpatya. Baka ikaw yung gawing sakripisyo lang. Kasi perfect situation, perfect alibi ngayon yung kinalalagyan mo. Kasi nga, nagtatago ka, siyempre hahanapin ka ng batas. At baka may ibang grupong maghanap din sa'yo, they will pin you down
at ibibintang nila ito sa gobyerno upang sa ganon lumakas yung mga lumalaban kay BBM. At marami pang iba. Nung isang araw napag-usapan din natin ito kay Kong Lebiste, napag-usapan natin itong kay Kiko Barsaga. Sana wag naman sila yung maging Jovito Salonga, wag silang maging si Eva Estrada Calao, wag sila yung maging Eddie Ilarde noong 1971 kasi yung mga kalaban ng gobyerno, sila grinanada yung sarili nilang kasama upang sa ganon maibintang nila kay Ferdinand Edralin Marcos. At sana ngayon mag-ingat-ingat kayo dyan sa kampo, ng kalaban ni BBM. Baka mangyari yung nangyari noong 1970s na mismong yung mga kasamahan nyo, gagawin kayong martyrs, gagawin kayong sacrificial lambs upang sa ganon maisisi kay BBM, baka sakaling mapigilan itong parating na impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Sana po hindi mangyari ang mga ito at hindi ko rin sinasabing mangyari. Magmatsyag lang tayo, abangan natin ang ating mga susunod na talakayan. Magandang hapon. Alagaan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po.